Sa panahon natin ngayon, may marami nang hindi naniniwala sa mga kwentong aswang. Isa na ako sa mga hindi naniniwala sa ganong klaseng nilalang. Kapag nga may mga naririnig akong usapang ganon, ay natatawa na lamang ako. At ang palaging tumatakbo sa isipan ko ay hindi naman totoo ang mga iyon. Kumbaga, maniniwala lamang ako kapag ako ang makakakita o makaranas. Gaya ng mga ikinakwento nilang aswang kuno. Ika nga ng iba, to say is to believe. Ano nang tumatatak sa isipan ko noon. Subalit nagbago ang lahat ng pananaw ko. Noong sa hindi inaasahan, ay mararanasan ko ang isang pangyayaring tanging sa mga kwento ko lamang naririnig. Hello Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Loisa. Nangyari ang karanasan kong ito sa parte ng Katiklan Antique. Noong 2001, noong mga panahong ito, may pinagbakasyon na muna ako ng aking ina sa bahay ng kapatid kong si Ate Rosa sa parte ng Katiklan. Dahil sa buntis ito at walang ibang aalalay sa pag-aasikaso sa tindahan nito. Kakaalis lang kasi papunta sa ibang bansa ang asawa ng kapatid ko at kinakailangan niyang may makakasama sa bahay at sa tindahan para umalalay. Sakto namang nawalan ako ng trabaho noon. Ng mga panahong iyon, Sir Casper, kaya't pumayag na ako sa pakiusap ni Mama. Nang nasa probinsya na nga ako, kung saan naninirahan ang kapatid ko, ay medyo naninibago pa ako. Sapagkat iyan pa lamang ang unang pagkakataong makarating ako sa baryo, kung saan naninirahan ang kapatid ko. Medyo liblib na ang lugar na iyon, Sir Casper. At kapag anong lugar, ay literal na napakatahimik po. Tanging ang kapatid ko lang ang may malaking tindahan sa baryo. At halos lahat ng mga pangangailangan at bilihin ng tao ay nasa tindahan na niya. Kaya halos lahat ng mga naninirahan roon ay sa kanya bumibili. Maging ang mga maliit na tindahang nasa dulo ng baryo ay hindi na pumupunta pa sa bayan. Sa halip ay sa tindahan niya na namimili ang mga ito. Kumbaga mga kaswang, iwalay sa bahay ng kapatid ko ang tindahan niya. Maglalakad pa kami ng mga 10 minuto bago marating ang tindahan niyang nakapwesto sa bungad. Isang umaga noon, may bumiling matandang babae sa tindahan at natao na ako pa lamang ang mag-isa sa loob ng tindahan. May pinuntahan ng kapatid ko ng umagang iyon at ang tendera niya namang si Tere ay hindi pa nakakarating. Siguro may inisakaso rin sa bahay, kaya natagalang pumunta sa pwestong tindahan. Manang, ano po ang kailangan ninyo? Ang ibig ko mong sabihin, ano po ang bibilhin ninyo? Magalang na tanong ko sa matanda. Si Lorena, nasaan siya? Garalgal na tanong ng matanda at nakangising tumitingin sa akin. Sabay sumingot-singot na parabang asong may nahanap na pagkain. Nasa bayan ho si ate. Nagpapacheck up po. Sagot-kot nilapitan na ang matanda at muling tinanong kung may napili na ba siyang bibilhin. Sa gulat ko ay mabilis akong napaatras nang bigla akong tapikin ng matanda sa balikat at may sinasabi ito. Pero hindi ko maintindihan. Pag-atras ko ay kamuntikan pa akong matumba at mawala ng balanse. Mabuti na lamang at kaagad na napahawak ako, kung kaya't hindi ako tuluyang nabuwal. Nakaramdam ako ng pangangalay sa balikat, pero binaliwala ko lang iyon. Naisip ko kasing baka normal lang ang ginawa ng matanda. Akmang magtatanong na sana uli ako, pero hindi na iyon natuloy. Nang may biglang magsalita
at nagtanong sa matanda. Nang balingan ko kung sino iyon, ay nakita ko si Teresa, ang tindera sa tindahan ng kapatid ko. Nagmamadali itong naglakad at nagtanong kung ano ang kailangan ng matanda at kung may napili na ba ito. Ang kaninang nakangising pagmumukha ng matanda ay napalitan iyon ng pagiging formal. Nakasimangot namang nagtanong uli si Teresa kung nakapili na ba ang matanda sa nais nitong bilhin. Akin na po ang mga napili nyo at ako na ang maglalagay sa plastic. Aniya pa, nang makalapit na siya sa matanda. Sumimangot na rin ang matanda at kaagad na ibinigay kay Teresa ang napili nitong paninda. Nang matapos ng asikusoy ni Teresa ang matanda at umalis na iyon, ay nilapitan niya ako. Ate Loisa, may sinabi bang kakaibang matandang yun sa'yo? Seryosong tanong ni Teresa sa akin. Ha? Wala naman. Bakit? Balik kong tanong sa kanya at nawaglit sa isipan kong may binanggit pala sa akin ng matanda kanina at hindi ko maintindihan. Sumagot siya at nagwikang usap-usapan sa baryong bantog na aswang ang matandang iyon. Kaya tuwag raw akong makalapit-lapit doon. Pinapakisamahan niya lang naman ang matanda dahil sa naging suki na nila ito sa tindahan. Pero kahit ganun pa man, ay hindi niya pinapalapit ang kapatid ko sa taong iyon tuwing bumibili sa tindahan. Bagkus ay siya ang nag-aasikaso dito. Mahirap na at baka mamaya ay hawakan ng matanda ang kapatid ko at baka makunan pa ito. Natawa ako matapos marinig ang sinabi ni Teresa. Hindi ko akalain kahit nasa makabagong henerasyon na kami noon, ay naniniwala pa rin si Teresa sa ganong klase mga usap-usapan ng mga matatanda. Ano ka ba naman, Tere? Uso pa ba ang ganyang klaseng nilalang? Alam mo, wala nang ganyan sa panahon natin ngayon. Siguro sa mga palabas maaari pa. Pero sa totoong buhay, malayo pa sa bahayang sinasabi mo. Wika ako sa kanya. Nasa sayo naman, Ate Loisa, kung maniniwala ka o hindi. Basta ako, pinag-iingat lang kita. Nasa probinsya tayo at marami ang mga kababalaghang nangyayari na hindi natin nalalaman, lalo na sa mga liblib. Teka nga. Ilang taon ka na ba, Tere? Kunot noong tanong ko. 16 po. Sagot niya. Oh, 16 ka lang pala, pero kung makapagsalita ka tungkol sa mga ganyang usapin, parang kasing tanda mo na ang nanay ko. Wika ko nang nakangiti pa. Ewan ko ba, Sir Casper, kung sadyang ganon lang ba talaga magsalita si Tere? O siguro kasi maaga pa lang ay namulat na siya sa hirap ng buhay nila at hindi niya naranasan kung paano maging bata. May singit ko lamang mga kaswang. Ang kwento niya kasi sa akin, nag-umpisa siyang magtrabaho sa kapatid ko ay nasa edad 13 anyos pa lamang siya. Noong una ay sa bahay lang siya ng kapatid ko. Nagtatrabaho bilang tagalinis. Ayaw sana siyang kunin ni Ate Lorena bilang tagalinis noon kasi nga bata pa siya. Pero siya na itong nakikiusap sa kapatid ko na mamasukan. Dahil walang-wala raw silang makain at may sakit pa ang kanyang ina. Dahil sa awa ng kapatid ko, kaya kinuha niya na ito. Pero ang ginawa niya ay naging alalay lamang ito sa kanya. Hindi naman kalakihan ang bahay nila ang mag-asawa, kaya hindi ganong mahihirapan si Teresa sa paglilinis. Di kalaunan nga ay nakitaan ng kapatid ko ng kabaitan si Teresa, kaya napagpasya nilang mag-asawang pag-aralin ito habang tumulong-tulong sa lahat ng gawain sa bahay at sa tindahan. Balik na po tayo sa kasalukuyang kwento. Kahit na binalaan na ako ni Teresa tungkol sa matanda, ay hindi ko pa rin siya pinakinggan. Para sa akin, mga kwentong kabalbalan lang ang mga nasakap niya. Kawawa naman ang matandang si Manang Berta dahil sa napagbintangan ito ng walang kamalay-malay.
Sa pagdaan nga ng mga araw, ay unti-unti kong napapansin tuwing sumasapit ang dapit hapon, ay sumasama na ang pakiramdam ko. Masakit ang kalamnam ko, napakasagat rin ang ulo ko, na para bang lalagnatin ako. Hindi na rin ako nakakasabay pang maghapunan dahil sa nauuna na akong magpahinga sa silid. Halos paulit-ulit ang senaryo kong iyon, Sir Casper. Hindi ka na naman ba sasabay sa aming kumain? Tanong ng kapatid kong isang gabi. Sinabi ko sa kanilang mauuna na akong magpahinga. Hindi na muna ate. Kayo na lang ni Tere ang kumain. Mahinang sagot ko. Masama na naman ba ang pakiramdam mo? Tanong niya uli. Tumangaw ako at sinabi sa kanyang masama na naman ang pakiramdam ko. Kaya't magpapahinga na muna ako. Bago ako naglakad papunta sa silid, ay narinig ko pang nagwika ang kapatid kong mukhang hindi na raw isang simpleng sakit ang nangyayari sa akin. Hindi ko na pinakinggan pa ang iba niyang mga sinasabi dahil sa patindi na ng patindi ang pananakit ng ulo ko. Pagpasok ko sa loob ng kwarto ay pabagsak na akong humiga. Hindi naman naglaon ay nakatulog na ako. Noong sumapit ang pasado 12:00 ng hating gabi, ay naalimpungatan pa ako dahil sa nakaramdam ako ng panlalamig. Kaya naman pala nilalamig ako eh. Sambit ko at dahan-dahang bumangon. Naiwan ko palang bukas ang bintana, kaya pumasok ang malamig na hangin sa loob ng kwarto. Masakit pa rin ang ulo ko at kalamnam ko ng mga sandaling iyon. Pero hindi ko ito ininda. Noong akmang isasara ko na sana ang bintana, ay sumalubong sa akin ang malamig na hangin. May kasamang napakabahong amoy. Mabilis na tinakpan ko ang ilong. Pagkatapos ay isinara na ang bintana. Pagkabalik ko sa higaan, ay napapaisip ako at binalikan sa alaala ang nangyayari bago ako nakatulog. Sa pagkakaalala ko kasi, Sir Casper, bago ako nakatulog, ay natitiyak kong sinarado ko muna ang bintana bago humiga. Kaya bakit nakabukas ang bintana noong magising ako? Ilang minuto ko pang paulit-ulit na iniisip ang mga nangyari bago natulog. Napabuntong hininga na lamang ako at ipinagsawalang bahala na lamang iyon. At noong ipinipikit ko na ang mga mata, ay para matulog na uli, nakarinig ako ng mahinang pagsitsit mula sa labas ng bintana. Idinilat ko ang mga mata at pinakinggang maigi kung tama ba ang narinig kong may sumisitsit mula sa labas ng bahay. Ay, naparaning na yata ako. Sambit ko sa isipan. Sa pag-aakalang guni-guni ko lamang ang naririnig. Hindi ko na kasi narinig pang muli ang ingay noong maidilat ko ang mga mata. Subalit makaraan lamang ang ilang segundo, ay muli ko na namang narinig ang sitsit sa labas ng bahay. Pero sa ikalawang pagkakataon, ay may kasama na iyong mahihinang pagkutkot. Kaya naman hindi ko na napigilan ng sariling manindig ang mga balahibo sa buong katawan. Leche, sino bang lukong-lukong iyon? Ang lakas ng loob niyang mag-trip. Inis kong sambit sa sarili at padabog ng bumangon. Nagmadali na akong lumapit sa bintana para silipin kung sino ang lukulukong sumisitsit. Mayayari talaga sa akin oras na makita at malaman ko kung sino iyon. Ang sama-sama ng pakiramdam ko tapos pagtitirpan ako. Talaga naman. Inis ko pang sambit at akmang bubuksan na sana ang bintana. Subalit mabilis akong natigilan nang makarinig ako ng malakas na pagaspas sa taas ng bubungan at mga hapaghampas ng sanga na para bang may nagbabadyang paparating na bagyo. Nakaramdam ako ng takot, kaya napagpasyan kong silipin na lamang kung sino ang taong sumisitsit.
Agad na naghanap ako ng maliit na botas at noong makahanap na ako ay agaran na akong sumilip. Sa pagsilip ko nga mga kaswang, sa maniwala man kayo o sa hindi, nakita ng dalawang mga mata ko ang matandang suki namin sa tindahan. Siya ang bantog na aswang sa baryo. Nanlilisik ang mga matang nakatingin iyon sa gawin ng silid ko habang nakatayo sa labas ng bakuran. Nagtataasan ng buhok na parang kasing tigas ng alembre at walang tigil sa pagsinghap-singhap na tila ba asong may inaamoy na pagkain. Maya-maya pa ay mas lalo akong nagulat nang biglang dumapa ang matandang si Manang Berta na parang pusa at walang ano-ano'y. Dahan-dahan iyong gumagapang papalapit sa pintuan ng bahay namin. Halos hindi ko maikurap ang mga mata sa kadahilanang natatakot ako na baka sa isang kurap lamang na mga mata ko ay nasa harapan ko na ang matanda. Nasa labas na ito ng bintana kung saan ako nakasilip. Ngunit may malakas na kalabog sa taas ng bubungan ang nagpalingat sa akin. Dahil noong kumalabog ang bubungan, ay napatingala ako. At sa pagbalik ko nga ng matingin sa matanda, ay malapit na iyon sa pintuan ng bahay. Hindi ako nakapagpigil. Sumigaw na ako at patakbong lumabas ng silid. Kahit napakadilim ng buong paligid, ay memoryado ko naman ang daan papunta sa kwarto ng kapatid ko. Agad ko nang tinungong silid niya. At noong makarating ako at walang tigil ko yung pinagkakatok. Katok ako ng katok at hindi ko tinigilan iyon hanggat hindi magising ang kapatid ko. Nung magising ko siya ay pupungas-pungas pang binuksan niya ang pintuan at tinanong ako kung ano ang nangyayari at bakit raw ako sumisigaw. Takot na sinabi ko sa kanya ang tungkol sa nakita ko sa labas ng bahay. Umunot ang noo ng kapatid ko at tinanong ako kung ano raw ba ang pinagsasabi ko. Ate, totoo po talagang sinasabi ko. Nasa labas ang matandang suki mo sa tindahan. Natatarantang wika ko. Huwag kang magbibiro ng ganyan. Hindi magandang biro ang... Hindi na niya na ituloy pang sasabihin nang muli na naman kaming makarinig ng malakas na kalabog. Pero hindi na sa bubungan ang kalabog na narinig ko, Sir Casper, kundi sa pintuan na ng bahay. Ilang beses pa iyong kumalabog, kaya naman nagmadali ng kinapa at binuksan ng kapatid ko at tinungo ng kapatid ko ang pindutan ng ilaw. Pagkatapos ay dagli-dagli na siyang pumunta sa kusina at kinuha ang itak. Ate, ano po ang gagawin mo? Nag-aalalang tanong ko. Hindi na taong nasa labas ng bahay, Loisa. Maganda ka. Anya, bago tumingin sa akin. Hindi tao. Ano ba ang sinasabi mo, ate? Nagtatakang tanong ko. Hindi tao ang nasa labas ng bahay, ate Loisa, kundi aswang. Malakas ang boses na sagot ni Teresa na nasa likuran ko na pala ito. Hindi ko man lang namalaya ng paglapit niya. Aswang? Hindi magandang biro yan, Teresa, ha? Tigil-tigilan mo nga ako at hindi magandang pakaramdam ko. Wika ko at medyo naiirita na. Sabay pa kaming napatingin sa pintuan ng bahay. Nang muli na naman kaming makarinig ng malakas na kalabog na parabang binabangga iyon ng malaking bagay mula sa labas ng bahay. Nambihira, ate, akin na yung itak. Saad ni Teresa sabay agaw sa itak na hawak ng kapatid ko. Ako naman, Sir Casper, hindi pa rin mawala ang takot na nararamdaman ko. Ilagdag pang pumipintig na ng sobrang sakit ng ulo ko at ang sakit ng kalamnan ko. Na para bang pinagtulungan akong bugbugin ng isang batalyon. Pumunta na ng kusina si Tere at pagbalik niya sa amin ay may bitbit na siyang isang garapong asin. Teka, anong gagawin mo dyan, Tere? Tanong ko kay Teresa at tinignan ang garapon ng asin na bitbit niya. Hindi siya sumagot. Salip ay nagmadali siyang tinungo ang bintana malapit sa pintuan at marahan niya iyong binuksan.
Noong magkakasya ng kamay niya sa sewang ng bintana, ay nakita kong kaagad na dumakot siya ng asin at isinaboy iyon sa labas ng bahay. Kilala kitang alimal kang aswang ka. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na bago pa kita sugurin sa bahay mo. Sigaw ni Teresa, sabay sunod-sunod na naghagis ng asin. Maya-maya pa ay nakarinig na kami ng malakas na pag-atungal sa labas ng bahay, na para bang may isang nilalang ang nasasaktan doon. Tumahay pang dibdib at napatingin ako sa kapatid kong buntis. Halos hindi ako makapaniwala, Sir Casper, sa mga narinig kong kakaibang ingay sa labas ng bahay, habang paulit-ulit na sinasabuyan iyon ng asin ni Teresa. Makaraan lang ang ilang minuto, ay isang malakas na pagaspas na mga pakpak ang narinig namin. Kasabay noon ay ang paghuni ng wakwak. Palakas iyon ng palakas, hanggang sa tuluyan ng tumahimik ang buong paligid. Mga ate, wala na ang aswang. Ipanatag niyo na ang mga sarili ninyo dahil sigurado akong hinding-hindi na babalik ang aswang na yon ngayong gabi. Wika ni Teresa sa amin habang naglalakad pa palapit. Sigurado ka bang ang matandang suki natin sa tindahan ang nakita mo, Loisa? Baling na tanong sa akin ng kapatid ko. Tumango ako at sinabi ko sa kanyang siguradong sigurado ako sa nakita ko. Ang matandang iyon talaga ang nakita ko. At hindi ako pwedeng mamamalikmata dahil sa kitang-kita ko talaga siya. Kung ganon, totoo nga ang sinasabi nilang aswang ang taong iyon. Saad ng kapatid ko at bumuntong hininga. Nagsuhestyo naman si Teresa na ano kaya kung sugurin umano namin ang matanda sa mismong pamamahay nito. Hindi pa man tapos sa pagsusuhestyon si Teresa, ay kaagad siyang pinigilan ng kapatid ko at sinabihang hindi pwede. Hindi pwede? Bakit? Takang tanong ko. Pa naman kayo, wala tayong katibayan na aswang talagang matandang yon. Baka mabaliktad ba tayo oras na sugurin natin sa bayang matanda at pagsabihan ng kung ano-ano? Paliwanag niya. Sinabi ko naman sa kanyang hindi pa ba sapat na katibayan ang nakita ko. Seryoso naman siyang sumagot at ang wikang maliban sa akin ay wala nang ibang nakakita. Kaya't hindi pa rin yun sapat para gawing ebidensya. Tinanong ko naman siya kung ano ang dapat gawin. Sa kadahilanang natatakot ako para sa kaligtasan naming tatlo. Lalong-lalo na ang kapatid kong buntis. May basihan kasing pabalik-balik pa rin ang aswang na yon. At baka sa pagbalik noon ay mayari na ang isa sa amin. Sandaling tumahimik ang kapatid ko at parang nag-isip siya ng malalim. Ang mabuti pa, sa isang kwarto na lang muna tayong tatlo matulog. Magsama-sama tayo para kung sakali mang babalik pa ang aswang na yon, nasisiguro kong ligtas tayong tatlo. Tura ng kapatid ko na sinang-ayuna naman naming dalawa ni Teresa. Ang gabing iyon nga ay pinag-isipan namin ang mga bagay na dapat gawin. Kailangan mag-isip kami ng paraan dahil kung hindi, ay baka magulat na lamang kaming may nangyari na sa aming hindi maganda. May kakilala ka bang manggagamot o albularyo, Tere? Tanong ni Ate Lorena. Sandaling nag-isip si Teresa at maya-maya pa ay tumangoy siya at sinabing may kakilala siyang albularyo. Kaya nga lang ay malayo ang tirahan ng albularyong iyon. Pero nakakasiguro siyang magaling iyon pagdating sa pakikipaglaban sa aswang. Bakit ate? Balak mo bang ipapatay sa albularyong matandang si Manang Berta? Inosenteng tanong nito na siyang ikanatawa ko naman at panandali ang nawala ang kabang nararamdaman ko. Sira ulo ka talagang bata ka. Kung ano ang kalokohan na yung mga pinagsasabi mo. Wika ko pa. Tumigil lamang ako sa kakatawa nang magsalita ang kapatid ko at nagwikang. Hindi pa naman na raw siya ganun kasama para ipapatay ang matandang iyon. Isa pa, kaya siya nagtanong dahil sa gusto niyang humingi ng kagamitang pamproteksyon laban sa mga aswang.
at sa masasamang nilalang. Ngayon, naintindihan mo na ang ibig sabihin ng kapatid ko at kung bakit siya nagtanong kung may kakilala ka bang albularyo. Oo na po, alam ko na. Tugon niya. Nang gabing iyon ay napagkasunduan naming bukas na bukas ay pupuntahan namin ang bahay ng albularyo. At kahit na ganun pa kalayo iyon, ay pupuntahan namin para lang makahingi ng tulong dito. Sinabi ko sa kapatid kong kami na lang ni Teresa ang pumunta sa albularyong kakilala nito. Pero namilit siya at nagsabing sasama umano siya. Subalit pagsapit ng kinabukasan ay may nangyaring hindi inaasahan. Dinugo ang kapatid ko, kaya agaran ko siyang dinala sa paggamutan. Sobrang nag-alala ko ng mga sandaling iyon, Sir Casper, dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mabuti na lamang at naroroon ang binatang kapitbahay ng kapatid kong. Tawagin na lamang po natin sa pangalang Brian. Hindi ito nagdalawang isip na magboluntaryong samahan kami papunta sa paggamutan. Para kung sakaling may mangyaring hindi kaaya-ayang mangyayari ay naroroon siya at nakahandang tumulong. Matalik na kaibigan niya ang asawa ni Ate Lorena, kaya't malapit siya sa kapatid ko. Sinabi naman sa akin ng kapatid kong ni minsan ay hindi pa raw nagkakanobya ang binata. Sa magkaibigan umano ay si Brian ang pinakapihikan pagdating sa babae. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Brian nang kausapin na ng doktor ang kapatid ko. Sinabi ko sa kanyang hindi ako maayos. Nag-aalala ako para sa kapakanan ng kapatid ko. Saka pa lamang ako aayos kapag alam kong nasa maayos na ito at nasa tamang kalagayan na ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Magiging ligtas si Ate Rowena at ang dinadala niya. Wika nito sa barito ng boses. Makaraan lang ang ilang minutong paghihintay ay lumabas na ang kapatid ko. At ibanalita sa amin na nasa maayos na raw siyang kalagayan. Umuwi na rin kami para makapagpahinga na ang kapatid ko. Habang nasa biyahe pa uwi, ay kwento ko kay Brian ang mga nangyayari kagabi. Siguro iyon ang dahilan kung bakit dinugo ang kapatid ko. Nataon namang kilala pala ni Brian ang albularyong binanggit ni Teresa. Kaya naman kaming dalawa na lang ang pumunta sa bahay ng albularyo. Naiwan si Teresa para may kasama ang kapatid ko. Dahil hindi pwedeng sumama sa lakad namin si Ate Lorena. Gawa ng baka mamaya ay mas lalo pa siyang mapano. Nahihiya man ay kinapalan ko na lang ang mukha ko, alang-alang sa kaligtasan ng kapatid ko. May nakapagsabi kasi sa aming matandang babae noong nasa paggamutan pa kaming lumapit raw kami sa isang manggagamot. Dahil mabango para sa mga aswang ang buntis at ang bagong salta. Naikwento ko rin kasi rito kung ano ang nangyari bago dinugo ang kapatid ko. Sinabi ko rin sa matandang bagong salta lamang ako sa baryo. Sa paglipas nga ng mahigit 1 oras ay huminto ang sasakyan ng binata at bumaba kami. Nagwika siyang maglalakad na lang raw kami dahil hindi na kayang pasukin ng sasakyan niya ang maliit na daan papasok. Tumango ako at nagpasalamat sa kanya dahil sinamahan niya akong pumunta sa bahay ng albularyo. May kalayuan pang lalakarin natin. Ayos lang ba sa iyo yun? Tanong niya nang mag-umpisa na kaming maglakad. Tumungo ako at sinabing ayos lang. Walang problema sa akin kahit gaano pa kalayo ang pupuntahan namin. Ang mahalaga sa akin ay maging ligtas ang kapatid ko pagsapit ng takip silim. Dahil sa malakas ang kutob kong babalik at babalik ang aswang na yon. Dagdag pang wika sa akin ng binata. Sa paanan na raw ng gubat na ninirahan ang albularyo. Kaya kailangan talagang sadyain namin ito. Pero hindi kami sigurado kung mapagbibigyan ba kami ng albularyo
sa nais namin. Sumunod na nga ako sa kanya at nagmadali ng naglakad. Habang naglalakad ay sandali kong iginala ang paningin sa buong paligid. Noong una ay may iilan pa kaming kabayang nadadaanan. Pero hindi kalaunan ay wala na akong nakikitang kabahayan pa. Orong mga malalaking punong kahoy na ang mga nasa gilid ng daan at mga mayayabong na talahiban. Liit na rin ang paliit ang daan ang tinatahak namin at hindi na iyon simentado. Minsan pa nga ay may maputik na daan kaming nadadaanan. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin mga kaswang, sa hindi inaasahan, ay may natapakan akong nakausling bato. Kung kaya't walang pag-alinlangang nabuwal ako at napatali ng wala sa oras. Siguro dahil sa gulat ng binata ay bigla itong napaharap, dahilan para sumubsob ang mukha ko sa kanyang dibdib. Ramdam ko pa ang pagyakap ng kanyang mga bisig sa katawan ko. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay lumakas ang kabog ng dibdib ko at parang may kung anong boltahe ng kuryente ang panandaliang dumaloy sa kabuuan ng aking katawan. Agad na naitulak ko ang binata at mabilis na umayos ng tayo. Natatarantang humingi ako ng pasyensya sa kanya at sinabing hindi ko sinasadya ang lahat. Isang pilyong ngiti lang naman ang naging tugon nito bago sinabing magpatuloy na raw kami sa paglalakad. Sige. Kinakabahan ko pa ring tugon at sumunod na sa kanya. Nagulat naman ako nang hawakan niya ang kamay ko at sinabing alalayan niya raw akong maglakad dahil baka mamaya ay tuluyan ng sumubsob ang mukha ko sa lupa. May pilyong ngiti pa siyang nagsabing pasalamat raw ako at sa matipon ng dibdib niya sumubsob ang mukha ko at may pabunos pang yakap na mga bisig niya. Ang kapal mo ha. Sambit ko sabay hirap. Hindi, biro lang. Baka mamaya niyan seryosuhin mo pa ang sinasabi ko at magalit ka. Anya. Hindi na ako sumagot sa sinabi niya mga kaswang. Dahil iyang-iya na ako ng mga sandaling iyon. Tuloy ay natataranta ako at hindi alam ang gagawin. Sa pagdaan ng ilang minutong lakaran at sa pagkawari ko ay nasa paanan na kami ng gubat ay nakaramdam ako ng takot. Sa isip-isip ko pa, paano na lang kung may biglang may mga bababangis na hayop ang magsulputan at lapain kami? Di hindi na ako makakabalik pa sa kapatid ko. Saglit akong napaiktad nang maramdaman ko ang marang pagpisil ni Brian sa kamay ko. Nang tignan ko siya ay ngumiti siya at sinabing wag umano akong mag-alala. Kasama ko naman siya kaya't walang mangyayari sa aking masama. Tumango lang ako bilang tugon tapos ay huminga ng malalim. Hindi naman nagtagal, Sir Casper, ay may natanaw na akong bahay. Simple lamang ang bahay na iyon at nag-iisa sa malawak na bakuran. Malapit na tayo. Nakikita mo na ba ang bahay na yan? Tanong sa akin ni Brian. Oo, nakikita ko. Tugon ko. Yan na yung bahay ng albularyo. Huwag kang mabibigla kapag naroroon na tayo sa bahay na yan ha. Medyo masungit ang albularyong iyon at pasigaw kung magsalita. Pero kung makakausap na ito ng medyo matagal at makapalagayang loob na, mabait naman siya. Mahabang paliwanag sa akin ni Brian. Nakaramdam ako ng kulawagan sa paghinga dahil sa wakas ay malapit na kami sa bahay ng albularyo. Nagmamadali na kaming naglakad. At nung tuluyan na kaming makalapit, ay si Brian na ang kumatok at tumawag sa pangalan ng albularyo. Sino kayo? At ano ang ginagawa niyo dito? Halos pasigaw na tanong ng matandang lalaki noong pagbuksan kami ng pintuan. Tata Meroy, may sadya po kami, kaya kami naririto. Mahinahong sagot ni Brian sa matandang aakalain mong isang ermitanyo na.
Anong sadya ninyo? At bakit sa ganitong oras pa kayo pumunta? Tanong nitong muli. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Brian. Sinabi niya na sa matanda kung ano talaga ang kailangan namin. Sinabi niya rin ang tungkol sa nangyari sa kapatid ko at ang pagsugod ng aswang sa bahay namin kagabi. Sino ka mo, si Berta? Iyong matandang bantog na aswang. Tanong ng matanda at para bang hindi siya makapaniwala. Oo, siya po ang nakita ko. Bakit po, Manong? Sagot ko at balik na tanong sa kanya. Medyo kumalma na ang boses ng matanda. Pinatuloy niya na kami sa loob ng bahay niya at tinanong ako kung sigurado ba raw ako. Sinabi ko naman sa kanyang sigurado ako sa sinabi ko. Kitang-kita ko talagang matandang gumapang papunta sa pintuan ng bahay namin. Matapos kong ibahagi iyon, Sir Casper, ay nakita kong napapailing na lamang ang matanda at may ibinubulong ito sa sarili. Pero hindi nakaligtas sa pandinig ko ang sinasabi ng matanda kahit napabulong lamang iyon. Ayon sa sinasabi niya mga kaaswang, muli na naman pala umanong umatake ang pagiging aswang ng matandang si Manang Berta. Minsan na niya itong nakasagupa noon at binalaan niya ang matandang iyon na sa oras na malaman niyang may bibiktimahin na naman ito, yayariin niya talaga ito. Sinamantala ko ang pagkakataong iyon. Humingi na ako ng tulong sa matanda at sinabing natatakot ako para sa kalagayan ng kapatid ko. Paano na lang kung biglang bumalik ang aswang na iyon at tuluyan na talagang kunin ang ipinagbubuntis ng kapatid ko? Tinignan ko ang matanda at nagwikang tutulong raw siya dahil may malaking kasalanan sa kanya ang matandang iyon. Pero bago niya kalabanin ang matandang iyon, may kailangan lamang siyang gawin. Mga ilang minuto rin kaming iniwan ng matanda. Pumasok ito sa silid nito at hindi ko alam kung ano ang ginagawa. Dahil halos magkakalahating oras na rin ito bago lumabas. Nang makabalik na ito sa amin, ay bitbit niya na ang mga kagamitan. Pasado 4:00 na ng hapon iyon, kung kaya't medyo makulimlim na ang buong paligid. Dahil nasa paanan kami ng gubat at napapalibutan ng mga nagtataas sa mga puno ang kapaligiran. Tara na. Umalis na tayo para makapaglagay pa ako ng mga pangontra sa bahay ng kapatid mo. At matignan ko rin ang kalagayan niya. Aya sa amin ng matanda. Matapos ngang isarado ng matanda ang pintuan ng bahay niya, ay sumunod na kami ditong maglakad palabas sa paanan ng bundok. Napakabilis kong maglakad ng matanda at halos hirap na hirap akong habulin ito. Lakad-takbo na nga ang ginawa ko para lang makahabol sa matanda. Mag-inay-inay ka lang sa paglalakad, Luisa. Baka madapa ka. O kaya ay may matapakan kang matulis na bagay at masubsob ka na naman. Paalala sa akin ni Brian habang nakasunod sa akin. Saglit akong huminto at sinabi sa kanyang napakabilis kasing maglakad ni Manong Meroy. Kaya't binilisan ko na rin ang paglalakad. Natawa naman siya ng bahagya at sinabi sa akin na huwag ko raw tapatan ang paglalakad ng matanda. Dahil sanay itong maglakad sa mga mahihirap at makitid na daanan. Alam nito kung paano balansehin ang katawan. Oras na may matapakang nakausling bato o kaya ay madulas ang paa. Samantalang ako, iyon pa lang ang unang pagkakataong makatapak sa daang iyon. Kaya't nararapat lang na maghinay-hinay ako sa paglalakad. Sayang naman ay ang ganda mo kung madungisan lang. Oras na masumbasub ka riyan sa putikan. Uwi ka niya at papiyaw pa na natawa. Naiinis na inirapan ko siya at tinalakuran na at nagpatuloy na sa paglalakad. Sa pagdaan ng ilang sandaling lakaran,
ay hingal na ako nang makarating kami sa sasakyan. Halos lumaylay ng dila ko at naninikip ang dibdib ko dahil sa layo ng dilakad namin. Idagdag pang tila may malapusa sa bilis ng paglalakad ang matanda. Kaya talagang hingal na hingal ako. Pagkapasok namin ng sasakyan, ay uminom kaagad ako ng tubig. Matapos makainom ay tsaka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Dahil sa pagod ay hindi ko na malayang nakaidli pala ako habang bumibiyahe kami. Nagising na lamang ako dahil sa mahihinang pagtapik sa pisngi ko. Nang idilat ko ang mga mata, ay sandali akong natigalgal. Noong makita kong isang dangkal na lamang ang agwat ng mukha ni Brian sa mukha ko. Ramdam kong mainit na hininga nitong dumadampi sa pisngi ko. Halos nagre-rekodo na ang lakas sa pagkabog ng dibdib ko at parang may mga dagang naghahabulan. Nasambit ko pa sa isipan ko ang mga hindi dapat masambit, Sir Casper. Dahil sa hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko. Nandito na tayo sa bahay ng ate mo. Mahinang wika niya. Nakahinga ako ng maluwag noong lumabas na siya ng sasakyan at pinagbuksan ako. Nang lingunin ko ang matandang albularyo sa likurang upuan ng sasakyan, ay wala na ito. Kanina pa pala nakalabas ng sasakyan ng matanda. Halika na. Pasensya ka na pala kung nagising kita. Nakangiti niya pa ring wika. Tumikim muna ako bago sumagot ng ayos lang para hindi mahalata ng binata ang nararamdaman ko. Ay nagmadali na akong maglakad papasok sa loob ng bahay. Iniwanan ko na siya dahil sa baka hindi ko matagalan ang mga tinging ipinupukol niya sa akin. Sus Maria Josep, ano ba itong nararamdaman ko? Gusto ko na ba siya? Hindi. Hindi ako maaari magkagusto sa taong iyon. Ang sungit niya kaya. Daig niya pa ang babaeng nareregla sa tindi ng kasungitan. Sambit ko sa isipan at pilit na iunawaglit ang mga kalokohang namumutawi. Naalala ko kasi noong unang tagpo naming dalawa. Akalain mo namang sinungitan niya ako. Samantalang nagtatanong lang naman ako at maayos na nakipagkaibigan sana noon. Pero ang napala ko lang ay ang pagsusungit ng supladong iyan. Kaya simula noon ay sinusumpa ko talagang hindi ako magkakagusto sa kanya. Pagpasok ko sa loob ng bahay, ay kausap na ng albularyo ang kapatid ko. May mga kung ano-ano siyang inuusal na mga salita at ni isa ay wala akong maintindihan. Panay rin ang pag-ihip niya sa bunbuna ng ulo ni Ate Lorena habang nagbibigkas ng mga katagang buhay. Nang matapos gawin iyon ng albularyo, ay nilibot niya ang buong paligid ng bahay. Maging ang likuran ay tinignan niya rin. May mga bagay siyang isinabit sa labas ng bahay at sa loob, partikular na sa silid ng kapatid ko. May kwintas rin siyang ipinasuot kay Ate Lorena. At nang tignan ko iyon, ay nakita kong may mga nakaukit yung letrang hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Binili na ng matanda ang kapatid ko na kahit na anuman ang mangyari, ay huwag na huwag niyang huhubarin ang kwintas na ibinigay niya. Ang kwintas na iyan lang ang makakapagbigay ng proteksyon sa iyo. Oras ng kapahamakan mo. Kaya huwag mong huhubarin yan. Maliban na lamang kung maliligo ka sa dagat. Paalala ng matanda sa kapatid ko. Sinabi niya pang mawawalan umano ng bisa ang kwintas ng kapatid ko. Oras na mabasa iyon ng tubig dagat. Tumangaw naman ang kapatid ko at isinuot na niya nga ang kwintas. Dagdag pang wika ng matandang albularyo. Ang aswang na iyon ang dahilan kung bakit dinugo ang kapatid ko. Siguro nung nakatulog na kami, ay bumalik ang aswang at hindi namin namamalayan iyon.
Talagang gustong-gusto nitong makuha ang ipinagbubuntis ng kapatid ko. Mabuti na lamang at hindi nagtagumpay ang aswang at hindi nito napuruhan ng sanggol sa sinapupuna ng kapatid ko. Maya-maya pa ay ako naman ang hinarap ng matanda. Tinignan niya ang palad ko at sinuri. May mga lingwahe siyang binabanggit at maya't maya nag-ihip sa palad ko. Nabati at namarkahan ka, iha. Kaya pala unang kita ko sa iyo sa bahay ay hindi maganda ang nararamdaman ko sa iyo. Maitim ang presensyang bumabalot sa iyo dahil sa walang hiyang matandang yon. Hayaan niyo, ako na ang bahalang tumapo sa aswang na yon. Sisiguraduhin kong hinding-hindi na siya makakalapit sa inyo. Aniya at may mga inusal na namang orasyon at inihip sa ulo ko. Sabihin mo sa akin, may natatandaan ka bang nakaharap o nakausap mo ang matandang si Berta? Tanong ng albularyo. Saglit akong nag-isip at napatingin kay Brian. Nakasalukuyang pinagmamasdan ang ginagawa ng matanda. Oo, naalala ko pong hinawakan ako ni Manang Berta sa balikat noong nakaraan nung bumili siya sa tindahan ng kapatid ko. At ako lang ang mag-isa noon. Hindi ko alam kung hinawakan niya ba ang balikat ko o tinapik ba. Naguguluhan kong wika. Mangutango ang albularyo at sinabing iyon na nga ang dahilan kung bakit ako namarkahan ng aswang. Talaga naman ang aswang na yon. Gagawa at gagawa talaga ng paraan para lang makapambiktima. Pwes, siya ang yayariin ko ngayon. Sambit pa ng albularyo. Nang matanggal na niya ang marka ng aswang sa katawan ko, ay nagsimula na siyang magdiritual sa loob ng bahay. May mga pausok siyang ginagawa palibot at pagkatapos ay nilagay niya ang natitirang mga tuyong halamang dahong may nakahalong kamangyan sa harap ng pintuan ng bahay. Matapos ang lahat ay nagpahinga na ang matanda. Sinabi niyang bukas na siya uuwi dahil aabangan niya ang pagbalik ng aswang. Alam niyang sa ginawa niya ay manggagalaiti ang aswang. Gawa ng isang paghahamon para sa mga aswang. Ang ginawa niyang pagpapakawala ng mga orasyong pagpapalipad hangin sa nilalang. Nagnanais bumiktima sa aming dalawa ng kapatid ko at nang magiging pamangkin ko balang araw. Umulong na sa paghahanda ng pagkain si Brian. Hindi na siya umuwi sa bahay nila kahit nakalapit-lapit lang. Dahil ang gusto niya ay matulungan at maprotektahan niya kaming dalawa ng kapatid ko oras na sumugod ang aswang. Habang nag-aasikaso ng pagkain, may panay ang tanong sa akin ni Brian kung ano-ano na lamang ang itinatanong niya kahit wala namang katuturan. Hanggang sa isang tanong ang siyang nagpahinto sa ginagawa ko at saglit na tumingin sa binata. May naubyo ka na ba? Muling tanong niya. Wala. Teka, bakit mo ba naitanong ang bagay na yan? Naiilang kong sagot at balik na tanong sa kanya. Nakita kong mas lumapad ang pagkakangiti ng binata at may kung anong nangdiningning sa mga mata niya na para bang nagustuhan niya ang sagot ko. Wala naman. Nitanong ko lang. Sagot niya at hindi pa rin mapawi-pawi ang salabi ng mga ngiting kakaiba. Para kang timang, tatanong-tanong ka tapos sasabihin mong wala. Sambit ko nang hindi tinitignan ang binata. Sabay kaming nagapunan ng gabing iyon. At alam niyo ba mga kaswang, na iyon pa lamang ang unang pagkakataong nakasama ko sa hapagkainan ang binata. At alam niyo rin ba mga kaswang, talagang sinadya pa ng binatang umupo sa tapat ko kung saan ako nakaupo. Naiilang ako sa ginawa niya dahil panay ang pagbibigay niya ng mga pagkain. Binalatan niya rin ang ulam ng manghipon bago binigay sa akin. Kita ko naman sa gilid ng mga mata ko ang
Nangungot siyang ngiti ng kapatid ko at ni Teresa. Kaya naman pinandilatan ko ng mga mata ang binata. At siya nang gigigil na boses pero mahina lang ay sinabihan ko siyang kumain na siya at huwag na niya akong bigyan pa ng ulam. Pilyong ngiti lang naman ang tugon sa akin ng binata. Para bang masayang masaya pa siya sa ginagawa niyang pag-aasikaso sa akin. Samantalang ako, hiyang-hiya na at kulang na lang, ay hilingin ko sa kalawakan na lamunin na lamang ako ng lupa dahil sa hiyang nararamdaman. Alam ko kasing uulanin na naman ako ng tukso ni Ate Lorena at Ate Teresa kapag kaming tatlo na lamang. Sa pagdaan ng mga sandali, nung malapit na kaming matapos, ay napaigtad ako nang may biglang lumagapak sa taas ng bubungan. Pagbagsak noon ay pagulong-gulong pa iyon sa bubungan bago tuluyang bumagsak sa lupa. Ayan, nabiktima ka sa sarili mong pain. Natatawang sabi ng albularyo bago uminom ng tubig. Matapos siyang uminom ay tumayo na ang matanda at kinuha ang buntot ng bagi. Manong, ano po ang gagawin ninyo? Nag-aalalang tanong ko. Sandaling uminto sa paglalakad ang albularyo at nilingon kami. Magpatuloy lang kayo sa pagkain at ako na ang bahala sa aswang na yon. Huwag kayong matakot dahil hindi ako papayag na malapitan kayo uli ng matandang nagpapanggap na suki ninyo sa tindahan. Taas na ang wika ng matanda at nagpatuloy na sa paglalakad. Saglit na nagkatinginan kaming lahat nang nasa pagkainan. Pagkatapos ay kanya-kanyang uminom ng tubig at dagli-dagling tinungo ang sala. Nung akmang sisilip sana ako sa bintana, pero agaran akong pinigilan ng binata at sinabihan akong huwag nang sumilip. Baka hindi ko magugustuhan na makikita ko sa labas ng bahay. Malaki ang buwan ng gabing iyon, kaya tago sa sewang ng bintana ang liwanag ng buwan. May naririnig na kami mga pag-atungal at sigaw ng matandang albularyo at tila ba may hinahamon siya. Naarinig ko pang binigkas niya ang pangalan ni Manang Berta at pinagmumura ito. Gusto kong sumilip. Gusto kong makita kung ano ang nangyayari sa labas ng bahay. Wika ko. Hindi pwede. Makinig ka na lang sa akin. Isa. Mariin na sabi ng binata. Sinabihan niya rin si Ate Lorena na huwag masyadong lumapit sa dingding dahil baka mamaya ay may iba pang kasama ang aswang at nasa gilid lamang iyon ng bahay. Lumayo-layo kayo ng bahagya sa bintana. Utos niya sa amin. Habang tumatakbo ang oras at minuto, naramdam ko na ang tensyon sa loob ng bahay. Sa kadahilan ng maya't maya na naming naririnig ang sigaw ng albularyo na para bang nasasaktan ito. Nakita ko namang naikuyom ni Brian ang kamay niya at nagpipigil lamang sa galit na nararamdaman tuwing naririnig naming sumisigaw ang matandang si Manong Meroy. Maya-maya pa hindi na talaga napigilan ni Brian ang sarili. Umayo na siya at tinungo ang bayong ng matanda at may kinuha doon. Pagkabalik niya sa amin, ay nakita kong may bitbit na siyang latigo. Hindi ko alam kung anong klaseng latigo yon dahil iyon pa lamang ang unang beses kong makakita ng ganong klaseng bagay. Ano ang gagawin mo? Kinakabahan kong tanong. Dito lang kayo sa loob ng bahay. Huwag kayong lumabas ano man ang mangyari. Naintindihan niyo ba? Saad niya. At teka nga, ano ba talaga ang gagawin mo? Lalabas ka ba ng bahay? Hindi ba't ang sabi sa atin ni Manong Meroy? Huwag tayong lalabas ng bahay. Dahil siya na ang bahalang sumagupa doon sa aswang. Baka mapaano ka. Nag-aalalang wika ko. Kailangan kong tulungan si Manong Meroy. Dahil kung hahayaan ko lang siya, baka ikamatay niya pa ang pakikipagsagupaan sa aswang.
Pakiramdam ko kasi ay hindi lamang iisa ang aswang na nakalaban niya sa labas ng bahay. Maliwanag niya pa. Wala na nga kaming nagawa pa at hindi ko na napigilan na ang nais gawin ng binata. Dahil mabilis na siyang lumabas ng bahay at isinarang maigi ang pintuan. Dahil sa pagiging kuryosidad ko, Sir Casper, ay nagmadali na akong lumapit sa bintana at sumilip sa maliit na botas. Dahil sa malaki naman ang buwan kung kaya't malinaw kong nakikita kung ano ang nangyayari sa labas ng bahay. Tama nga si Brian. Hindi lamang iisa ang aswang sa labas, kundi dalawa sila. At nakikita kong nangihina na si Manong Meroy. Napasingap ako at napahawak na lamang sa bibig noong makita ko ang kakilakilabot na mga aswang. Walang habas na nakikipaglaban ang binata at pilit na tinutulungan si Manong Meroy. Noong madaganan ng aswang ang albularyo at pilit na pinagdakalmot, ay mabilis naman iyong nilapitan ni Brian. At pagkatapos ay walang habas na pinaghahampas ng bitbit niyang latigo ang aswang. Sa bawat paghataw ng latigo, may umaatungal ang aswang sa tuwing lumalapat na sa balat nito ang hawak-hawak na latigo ni Brian. Kita ko rin ang pagtilamsik ng dugo ng aswang at napapaliyad pa ito habang walang tigil sa pag-atungal. Hindi iyon pinigilan ng binata hanggat hindi iyon bumagsak sa lupa at gumapang na lamang. Nung natalo niya ang isa sa mga aswang, ay ang isa naman ang hinarap niya at wala ngang pag-alinlangan na sinagupa. Hindi ko na mapigilan ang sarili at sobra na akong nag-alala nang makita kong nagsagupaan na ang aswang at ang binata. Si Manong Meroy naman ay mukhang marami na siyang natamong sugat dahil sa parang siyang lasing kong kumilos. Halos hindi na siya makatayo at kung makakatayo man, ay matutumba rin iyon kaagad. Umalis na ako mula sa pagkakasilip at ipinagdasal na lamang na sana'y pagtagumpayan ng dalawa ang labang kinakaharap. Ganoon rin ang ginawa ni Ate Lorena at ni Teresa. Taimtim silang nagdarasal na sana'y gabayan at matalo na ng dalawa ang mga aswang. Makaraan lang ang ilang minuto ay bumukas ang pintuan at tumumbad ang dalawa. Sandali pa akong nagulat. Bumukas iyon sa pag-aakalang tuluyan na kaming napasok ng aswang. Pero nung makita ko ang dalawa, ay mabilis ko na silang tinulungan at tinalalayan ang albularyong makaupo. Habang ginagamot ng matanda ang sarili, ay sinabi nitong nagtagumpay sila sa laban. Napatay nila ang dalawang aswang. Nito pa, hindi lang pala si Manang Berta ang nagnanais bumiktima sa amin, kundi pati na rin ang nag-iisang anak nito. Pero wag na raw kaming mag-alala dahil hindi na aabutan pa ng kinaumagahan ang dalawang aswang na yon. Mamatay na iyon dahil sa mga natamong sugat mula sa buntot pagi niyang hawak at ang latigong bitbit ni Brian. Kinabukasan nga ay nagkatotoo ang sinabi ng albularyo. Nabalitaan naming patay na ang mag-inang aswang at walang nakakaalam kung ano ang mga ikinamatay. Basta nakita na lamang ng mga taong napapadaan sa bakuran ng bahay ng mga itong nakahandusay na sa labas ng bahay ang mag-ina. Magmula noon, Sir Casper, ay naniniwala na ako sa mga kababalagan, lalong-lalo na sa aswang. Tagal pa ako ng ilang taon sa baryo kung saan nanirahan ang kapatid ko. At sa katagalan din ay naging kasintahan ko ang masungit nilang kapitbahay na si Brian. Sa ngayon po ay nasa Maynila na kami nakatira ni Brian. Dito ko siya dinala dahil naghanap din siya dito ng trabaho at sa ngayon ay sinerte naman kami sa buhay. Nagkaroon kami ng pwesto sa palengke at malakas-lakas din naman. Sa ngayon ay may anak na kaming 3
habang si ate naman ay may 2 silang anak ng kuya. Sa ngayon po ay si Teresa ay nasa ibang bansa na. Nakapagtapos siya sa pag-aaral at sa tulong din iyon ni ate. Dito ko na po tatapusin ang kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa kwento kong ito. Basta sa mga hindi naniniwala sa mga aswang, respeto na lang po natin yung mga naniniwala patungkol sa mga bagay na iyon. Muli po, ako po si Loisa ng Luzon. Ingat, mga gwapo o gwapa.